Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahal ni Kara ang kanyang pamilya, ngunit tila hindi maituturing na buo at masaya dahil sa kadahilan ng isa lamang siyang patagong asawa. Kahit labag sa kalooban niya, tinanggap niya ang sitwasyon nila dahil ayaw niyang masira ang kasikatan ng asawa niya bilang isang tanyag na artista. Habang binabasa ko ang balita tungkol kay Jan, hindi ko maiiwasang makaramdam ng lungkot at the same time ay nasasaktan. Kahit na pawang pagpapanggap lamang sa harap ng kamera, lagi siyang nadadawit sa mga nakakatrabaho nitong artista. Palagi kong naipagkukumpara ang sarili ko sa mga babaeng nakakasama ni Jan dahil sa angking kagandahan ng mga ito. Sino ba naman ako? Isa lamang ordinaryong babae na walang maipagmamalaki sa buhay. Halos 2 taon na kaming nagsasama ni Jan bilang mag-asawa. Mahal namin ang isa't isa at nagpakasal kami. May isa kaming anak na nasa 1 taong gulang na. Nagkakilala kami ni Jan sa aming probinsya. I was a simple girl that time at kasalukuyan nag-aaral. Samantalang si Jan ay isang bakasyonista sa aming lugar. Siya ang una nag-approach sa akin at nakipagkilala rin naman ako sa kanya. Dahil naging crush ko na rin siya. Tila ba na love at first sight ako sa kanya. Niligawan niya ako hanggang sa makilala namin ang bawat isa at nagkapalagayan ng loob. I said yes to him dahil nakita at naramdaman ko naman na totoo lahat ng mga ipinapakita niya. At noong mga panahon na yun ay ayaw ng mga magulang ko sa kanya. Ngunit nang hingi naman ni Jan ang kamay ko sa aking mga magulang, ay pumayag na rin sila dahil na-impress sila sa mabuting ugaling ipinapakita ni Jan. Makalipas ang ilang buwan ng pagiging magkasintahan namin, nagpakasal agad kami sa probinsya. Tumulong siya sa mga magulang ko. Wala kasi ang mga magulang ni Jan at the time dahil nasa Amerika ito. Pagkatapos ng kasal namin, ipinaalam ako ni Jan sa aking mga magulang na sa Maynila na kami titira. At pumayag naman ito since mag-asawa na nga kami ni Jan. Kasalukuyan kami nakatira sa unit ni Jan. Ang totoo, nagpaplano na rin kaming bumili ng sarili naming bahay sa isang subdivision. Pero hindi pa namin napag-usapan muli ni Jan dahil masyado pa siyang abala sa trabaho. Isa siyang artista at sikat na sikat sa kanyang henerasyon. Pero walang nakakaalam, nakasal na siya. Yun ang suhestyon ng mama ni Jan na itago sa publiko ang tungkol sa amin. Baka makakasira sa kanyang karera. Sang-ayon din naman ako sa bagay na yun dahil ayaw kong masira ang pangalan ni Jan. Pinaghirapan niya ang lahat ng tinatamasa niya ngayon. Samantalang ako ay isa lamang dakilang housewife dahil iyon ang gusto ni Jan, na alagaan na lamang ang anak namin. Ang kinalulungkot ko lang, wala siyang gaanong oras sa aming mag-ina. Minsan lang nakakauwi sa kondo dahil sa iba't ibang location ang pinupuntahan nito. Tanging cellphone lang ang aming komunikasyon sa tuwing gustong makausap ng anak namin si Jan. Katulad ngayon, halos 1 buwan na rin na hindi nakakauwi sa condo unit si Jan dahil naka-lock and taping ito. Mami, kailan po uuwi si Tito Jan? Namimiss ko na po siya. Tanong ng anak ko, akala ko matutulog na ito. Tito ang tawag ni Karina kay Jan dahil iyon ang sabi ng mama ni Jan. Akala ko ba natulog ka na, anak? Kinandong niya ang anak at hinalikan ito sa pisngi. He will come, maybe next week. Pagsisinungaling ko naman sa anak ko. Hindi ako sigurado kung kailan makakauwi si Jan dahil wala siya nabanggit nung huling pag-uusap naming dalawa. Tara na, matulog ka na dahil may pasok ka pa bukas. Binuhat niya ang anak at pupunta sila sa kwarto.
Congrats for the both of us, Jan. Nagustuhan nila ang bago nating pelikula. Masayang wika naman ni Salve de la Cruz, ang ka-love team ni Jan sa kakapalabas lang na movie nila. Yeah, I know. Masayang tugon naman ni Jan. Isa na namang successful ang pelikulang natapos nila. Ito'y patungkol sa istorya kung saan isang mayamang lalaki at mahirap na babae ang nagkagustuhan. Ngunit mariin ang pagtutol ng tadhana sa kanilang pag-iibigan. Hindi lang doon nagtatapos, kundi iba't ibang senaryo ang napapaloob sa nasabing movie. Kasalukuyan pa silang nasa location ng taping nila. But any moment pa uwi na rin dahil tapos na rin sila. Sa wakas magkakaroon na rin siya ng panahon si Jan at makakasama na nito ang pamilya. Miss na niya ang mga ito. Saan ang punta mo sa 2 linggo mong bakasyon? Tanong naman sa kanya ng ka-love team. Magpapahinga at kasama ko ang pamilya ko. Halos 1 buwan na din tayong nasa taping. Ganon din ako. Nakipag-cheers sa kanya sa iniinom nitong wine sa tent nila. Here you are, guys. Sulpot naman na baklang manager naman ni Jan. Jan, handa ka na ba? Paalis na tayo. Salve, si Miss Chelsea, hinahanap ka niya. Tukoy naman ito sa manager ng babae. Thank you. Jan, magkita na lang tayo ha. Paalam naman ng babae. Tanging ngiti lang naman ang naging tugon ni Jan. Tinungga ang natitirang wine sa baso nito. Pumasok sa loob ang manager nito at inaayos ang mga gamit ni Jan. Ang totoo ay wala siyang personal assistant, kaya ang kanyang manager ang taga-ayos ng mga gamit nito. Natutuwa ako sa inyong dalawa, Jan. Anong ibig mong sabihin? Napalingon naman si Jan sa kanyang manager. Natutuwa akong mas lalo kayong naging malapit ni Salve. Makakabuti sa inyong mga fans yun. Lalong magbuboom ang love team ninyong dalawa. Kung hihigit pa doon, anang manager, na tila may pakahulugan. Ngunit nahuhulaan na ito ni Jan kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ano man ang nakikita mo, Dina, walang kahulugan yon. We're civil to each other. At umaakto lang kami ayon sa movie. Bakit hindi? Ha, Jan? You are famous on your generation. Tuwang-tuwa ang mami mo na mabalitaan ang pagiging successful ng movie ninyo. Tumawag siya kanina and sinasabi niyang congratulations dahil nasa tuktok ka ngayon. Kilala niya ang kanyang ina. Tuwang-tuwa ito sa pagiging sikat niya. Let's go now. Wika na lamang ni Jan. Pagod siya at gusto niya magpahinga sa sasakyan dahil malayo pa ang bibiyahihin nila papunta sa syudad. Nauna siyang lumabas sa tent at sumunod na ang kanyang manager. Tiningnan ko ang aking cellphone kung may message nga ba si Jan, but unfortunately, wala pa itong reply mula pa kahapon. Disappointed na tinago ko ang phone sa aking bag. Ihatid ko lang ang anak namin sa daycare center at pagkatapos dadaan ako sa bahay nila Jan. This is the first time na hindi ito nakareply sa kanyang message ng halos 2 araw. Kahit hi or hello, okay na yun sana sa kanya. Ang mahalaga ay may komunikasyon sila ni Jan. At isa pa, iniisip niya ang anak. Palaging tinatanong si Jan. Behave, okay? Susunduin kita na maaga mamaya. Bili naman ni Kara sa anak na makarating sila sa school ng anak. Okay po, Mami. I hope Tito Jan, call me later. Namimiss ko na po siya, Mami. Sure, anak. Sasabihan kita kapag tatawag na siya, okay? Okay po, Mami, bye. Pumalik ang kanyang anak sa pisngi nito bago pumasok sa loob ng gate. Sumakay ng taxi si Kara upang makarating agad sa bahay ni Jan. Nasa malapit lang sa subdivision ang kanilang bahay. Bahala na kung anong idadahilan niya. Hindi siya makapag-isip ngayon. Nag-aalala siya kay Jan. Ang totoo, baka wala rin siyang mahihita sa pagpunta sa bahay nila Jan. Dahil kilala niya ang ginang. Masyadong mainit ang dugo nito sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya tanggap ng mama ni Jan. Akala ko nga magbabago ang tingin nito sa akin once na may anak na kami. Pero lalo lamang nagalit sa akin nang ipinanganak ko si Karina
sa kadahilanang madadagdagan ang responsibilidad ni Jan, which is walang problema kay Jan dahil gusto na niya na magkaroon ng kami ng anak. Kaya sa kondo kami pinatira ni Jan para wala ng gulo. I'm so proud of you, son. Maingay sa social media ang pangalan mo, lalo na ang love team ninyo. Bagay na bagay kayo ni Salve. Thanks, ma. Anyway, aalis din ako mamaya. Pag-iiba naman ni Jan ang usapan dahil mapupunta na naman sa iba kung papatulan niya pa ang sinasabi ng ina. Kasalukuyan siyang kumakain ng breakfast kasama ang mama nito. Dito na siya dumiretso kagabi dahil tinawagan siya ng ina. Hindi pa alam ni Kara ang kanyang asawa na nakauwi na siya. He wants to surprise his wife and daughter. Saan ka pupunta? Kararating mo lang, iho. Dapat magpahinga ka. I know, ma. Kailangan ko makita ang asawa at anak ko. Hindi pa nila alam na nakauwi na ako. Biglang nag-iba naman ang hitsura ng mukha ng mami nito nang banggitin niya ang asawa at anak nito. Ngunit pinagsawalang kibo na lamang iyon ni Jan. Alam niyang pinipigilan sa ng mama niya upang pumunta sa condo unit niya. Ito ang mami niya. Wala itong pakialam sa kanya mag-ina. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, ha, Jan? Mag-iingat ka. Kapag nalaman ito ng publiko, masisira ang pinaghirapan mo. Don't worry, ma. Ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Lihim na napailing naman si Jan. Hindi niya alam kung anong bagay pa ang kailangang gawin para matanggap ng kanyang ina ang mag-ina. Halos 2 taon na silang kasal ni Kara at hanggang sa nagkaanak na lamang sila. Wala pa rin itong amor sa kanya mag-ina, lalo na sa kanilang anak. Kaya nalulungkot siya para sa pamilya. Pero hindi rin naman niya kayang tuluyang magalit sa mama niya kapag sinuway niya ito. Mabuti na nagkakaintindihan tayo, iho. Okay, you can go. Wika ng mami nito. Nag-transform agad ang mukha nito. From disappointment look to satisfied. Naagaw ang atensyon naman ni Jan nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang manager. You need to come to this place. We're having celebration for the success of project. Kasama ang mga team. Everybody's waiting for you, Jan. Basa niya sa message ng manager nito. Okay, I'm coming. Reply naman niya. Mamaya na lang siya tutuloy. Kila Kara pagkatapos ng party. I have to go, ma. Tumawag sa akin ng manager. Magkakaroon daw kami ng celebration party. Take care, iho. Good morning, kuya. Bati naman ni Kara sa guard. Pinagbuksan siya ng gate ng guard. Good morning din sa iyo, ma'am. Tuloy po kayo. Sa tuwing aapak si Kara sa bahay nila Jan, hindi maiiwasang makaramdam ng ilang dahil na rin sa hindi magandang pakikitungo ng mama ni Jan sa kanya. Kahit gaano pa man, nandun pa rin ang respeto ni Kara sa ginang bilang nanay ng kanyang asawa. Good morning po, tita. Magalang na bati naman ni Kara sa ginang. Anong ginagawa mo dito? Taas kilay na tanong ng ginang sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nanliliit naman si Kara sa paraan ng tingin ng ginang sa kanya. Parang diring-diri sa kanyang presensya. Siguro 30 minutes lang ang pinakamatagal na nag-stay si Kara sa loob ng bahay nila Jan. Hindi pa nga niya nasusubukan matulog or kumain man lang doon. Pasensya na po kayo. Itatanong ko lang po kung tumawag ba sa inyo si Jan. Kahapon pa po siya walang reply sa akin. Nag-aalala po ako sa kanya. At saka po namimiss na po siya ng anak namin. Ibig sabihin, iha, walang time si Jan sa inyo mag-ina. Kahapon pa siya nakauwi dito sa bahay at nakaalis lang niya dahil may party sila ng mga kasama niya. Po? Bakit hindi siya tumawag sa akin na dumating na pala siya? Alam mo, iha, bising tao ang anak ko. At kung talagang mahalaga kayo sa buhay ni Jan, dapat doon siya dumiretso sa inyo, hindi dito sa bahay. Nakangising wika ng ginang sa kanya. Nasakta naman si Kara bakit walang pasabi si Jan na dumating na ito. Tama ba ang mama niya na hindi na sila mahalaga sa buhay ni Jan? Gaano ba kahirap mag-reply sa kanyang message? Maiintindihan naman niya ito kung magpapaabiso lang. Bakit natahimik ka? Natauhan ka na ba sa pantasya mo?
Kung wala ka nang sasabihin, Iha, mauuna na ako sa'yo. Feel at home. Nakangising wika ng Ginang bago umalis. Nanlumong na paupo naman si Kara sa sofa. Nasasaktan siya sa inaakto ngayon ni Jan. The popular love team of the year is celebrating now the success of the movie. None other than Jan and Salve. Napasulyap naman si Kara sa malaking flat screen ng TV nang lumabas ang mukha ng asawa. Kasama nito ang ka-love team. Masayang nakaharap ito sa kamera habang magka-holding hands ang dalawa. Anong masasabi niyo tungkol sa success ng inyong movie? Tanong naman ng baklang reporter. Well, it's great an opportunity for me and I'm so happy. Hindi ko inaasahan na magiging trending worldwide ang project namin. No words can express how I'm grateful today. Of course, thanks to all viewers. Sa lahat ng mga fans namin na sumusuporta. Thanks a lot, guys. At sana, madami pang magpapakilig ang movie namin sa inyo. And how about you, Jan? Baling naman ang reporter kay Jan. Of course, masayang masaya rin ako. Thanks for everyone, for all the team, and to all fans who made this project successful. Nakangiting sagot naman ni Jan. As you can see, guys, lahat ng manunood kinikilig sa love team ninyo. And for sure, nationwide. Malay natin na mauuwi pala sa totohanan. Kinikilig na wika naman ng reporter. Miss Salve, baling muli ng reporter. We'll see and why not? Pabirong wika naman ng babae. And Mr. Jan, let's see what will happen. Sagot naman ni Jan. Hindi na tinapos ni Kara ang panunood at mabilis na lumabas ng bahay nila Jan. Umiiyak siya habang binabaybay palabas ang bahay. Nakahinga na maluwag si Jan nang makapasok sila sa hotel. Mabuti na lang naharangan ng mga security guard ang mga reporter na gusto nang humabol sa loob. Napapagod din siyang sagutin ang paulit-ulit na tanong. Tumuloy siya sa loob kung saan gaganapin ang party. Kasama pa naman ang ibang team nila. At ang center of attraction, kaya nakangiti lang siya habang naglalakad, kaagapay niya si Salve. Gabing-gabi na ngunit, hanggang ngayon wala pang tawag si Jan. So hindi talaga nito sasabihin na dumating na siya. Hindi man lang nito naalala ang kanilang anak na naghihintay sa kanya. Kung anong kasinungalingan pa ang idinahilan niya sa anak upang maniwala lang ito. Sinubukan niyang i-dial ulit ang number ng asawa and finally, nagre-ring na ito. Nakahinga naman siya na maluwag. Yes, hello? Who's this? Boses babae ang naulinigan naman ni Kara mula sa kabilang linya. Tiningnan niya naman ang number baka nagkakamali siya na natawagan. Ngunit hindi siya nagkakamali, pangalan talaga ng asawa ang nakalagay. Bigla siyang kinutuban. Bakit babae ang sumagot sa phone nito? Hindi ito ang manager nito dahil kilala niya ang boses ng manager ng asawa. Yes, hello? Who's this? Balik tanong naman niya sa babae. Ikaw ang sino? Bakit ka tumatawag sa phone ng boyfriend ko? I mean, ni Jan. I'm sorry to say, but he's not available. Nasa CR siya ngayon. Wika ng sa kabilang linya at pinatayan siya ng tawag. Lihim na napahagulhol naman si Kara. Dahan-dahan sa lumayo sa anak at nagtungo sa banyo. Baka magising ang natutulog nitong anak. Kaya pala hindi na itong tumatawag dahil may ibang babae na at nakalimutan na niyang may asawa siya at anak. Naaawa siya sa anak. Wala siya magawa kundi ang umiyak na lang. Good morning, Tito Jan. Masayang sinalubong ng kanyang anak ang asawa. Samantalang si Kara naman ay nakatayo lang sa gilid at tahimik na pinanunood ang dalawa. Namimiss na po kita, Tito Jan. Bakit ngayon ka lang po? I miss you too, Princess. I'm sorry. Napaka-busy lang talaga ni Tito. Sana nauunawaan mo ako. At may pasalubong ako sa'yo. Wow! Thanks po, Tito Jan. Isang set ng laruan ng bahay ang binigay ng lalaki sa bata at tuwang-tuwa naman ang anak. Welcome, Princess. Go to your room na and play. Wika naman ni Jan. Thank you po, Tito Jan.
Masayang dinala ng bata ang laruan nito sa kanya. Nang makaalis ang anak, binalingan naman ni Jan ang asawa. Tahimik sa isang tabi at wala man lamang reaksyon sa pagdating niya. Hindi ganito ang babae dahil madalas itong sumasalubong sa kanya na nakangiti at yayakap na mahigpit. Ngayon, ito ang unang beses na naging ganun ang pakikitungo ng asawa sa kanya. Ano nangyayari sa'yo? Hindi ka ba masaya na nakita mo ako? Hindi mo ba ako sasalubungin ng yakap? Finally, you came. At may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Walang kangiti-ngiting wika naman ni Kara. Pero lumapit pa rin sa asawa at yanakap ito. Nang akmang hahalikan siya ng asawa sa labi, mabilis niyang iniiwas ang mukha niya rito. May pagtatakang lumayo naman ang lalaki sa kanya. Ano nangyayari sa'yo, Kara? Galit ka ba dahil matagal akong nakauwi? Nahimigan niya ang galit sa boses ng lalaki dahil sa pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Ang kapal na mukha nito. Ito pa ang makuhang may magalit sa kanya dahil sa panluloko nito sa kanya. Look, wala akong time para sa mga ganito. Pagod ako at gusto ko magpahinga. Masaya ako na nakauwi dito. Tapos yan lang ang isasalubong mo sa akin, Kara. Umiiyak na humarap naman si Kara sa lalaki. Hindi niya napipigilan ang luha ang kanina pa na gustong lumabas. Hindi pa rin niya makakalimutan ang babaeng kausap kagabi. Pagod na rin ako. Pagod na rin ako dyan. Nakakapagod ang lahat ng to. Siguro hindi kami mahalaga sa'yo. Come on, Kara. Pagod na pagod ako. Paulit-ulit ko na lang naririnig sa'yo yan. Wala nang katapos ang pagrereklamo mo. Hindi ako nagrereklamo dyan. Kung naiintindihan mo lamang ang ibig kong sabihin. Naiintindihan kita. Alam kong busy ka. Pero yung kunting oras na ilalaan mo sa amin, or kahit kay Karina na lang, ipinagkakait mo pa. Nag-message ako sa'yo mula pa kahapon. Pero ni isang reply wala akong natanggap mula sa'yo. Kung hindi pa ako pumunta sa bahay ninyo, hindi ko pa malalaman na dumating ka na pala. I don't need a long conversation. Gusto ko lang malaman kung okay ka pa ba. Saan ka na? At si Karina, lagi kang tinatanong kung ano pang kasinungalingan ang sinasabi ko para lang pagtakpan ka. Ngayon kung masama sa'yo ang ganitong akto ko, maghiwalay na lang tayo. Oo nga pala. Tumawag ako sa'yo kagabi. Nakausap ko ang girlfriend mo. Mahabang litanya ni Kara. Sa wakas, nasabi na niya ang matagal na kinikimkim ng kanyang dibdib. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Kara? At sinong girlfriend? Malinaw ang pag-iisip ko ngayon. Hindi ako nakainom. Baka ikaw. Simula ngayon, malaya ka na. Please lang, Kara. Huwag mo akong bibiruin ngayon. Wala ako sa mood. Masasabi mo lang yan dahil sa bugso ng damdamin mo. Hindi ako nagbibiro dyan. At hindi rin ako nagbibiro. Mahal mo ako at mahal kita. Kayo ng anak natin. Mahal kita dyan. Pero hindi na sapat yun upang manatili pa kami sa tabi mo. Tao rin ako at napapagod. No, hindi ako papayag, Kara. Hindi tayo maghihiwalay. Mahal na mahal ko kayo. Please, Kara. Huwag naman ganito. Patunayan mo dyan. Paghahamon naman ni Kara sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Patunayan mong kasal ka na. At may anak. Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam ko, para lang tayo magnanakaw sa sariling buhay natin. Walang karapatang maging masaya. At bawat galaw, hindi pwedeng magkamali. Nakita niya sa mukha ng lalaki ang pagiging seryoso. Hindi ito nakapagsalita. Hindi ko magagawa, Kara. Masisira ang pinaghirapan ko. Kapag sinabi ko ang totoo, di ba para naman ito sa inyo? Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo ni Karina. Alam ko naman yan, na yan ang sasabihin mo. Kung ganon, desidido na rin ako. Aalis kami ng anak mo dyan. Sana magiging masaya ka sa buhay mo. Kapag malaman ito ng mama mo,
Siguradong matutuwa pa yon. Pagkatapos sabihin iyon ni Kara, pumasok siya sa kwarto ng anak. Handa na rin ang mga gamit nila at aalis na sila. What? Hindi mo pwedeng gawin yan dyan. Anong gagawin mo doon sa probinsya? This is my chance to see my family, ma. Sinasayang mo lang ang araw mo dyan. Sa halip na ipahinga mo ang sarili mo dito sa bahay. At makipag-date ka doon kay Salve o kahit sa sinong babae. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ma? Kasal ako at may anak. Which is not valid. Dahil wala ako sa kasal ninyo. Maging ang daddy mo. Hindi ko tanggap ang babaeng yon. Dahil isa lamang siyang hampas lupa. Iho, makinig sa akin. Hindi siya nakakabuti sa'yo. Masyado nang mataas ang kinaroroonan mo. Ang karera mo, sisirain lang ng babaeng yon. Maniwala ka sa akin. Alam kong pinaghirapan mo ang lahat ng mayroon ka ngayon. Diba? Ito na talaga ang pinapangarap mo? Kahit natutol kami ng daddy mo, pero sa huli, tinanggap pa rin namin. Dahil nakita namin ang pagpupursige mo upang makamit ang lahat ng ito. At sa isang iglap lang, masisira lang ng dahil sa babaeng yon. Mahabang litanya naman ang mama ni Jan na siyang lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Mahalaga sa kanya ang mag-ina niya, ngunit mahalaga rin sa kanya ang kanyang karera. Ayaw niyang masira lamang ito ng kahit na sino. I don't know, ma. Tanging wika naman ni Jan. Litong-litong tumalikod siya sa kanyang mama. Samantala ang ina naman ni Jan ay nakangisi at tila nanalo sa loto. Mukhang unti-unti na niyang mailalayo ang loob ng anak sa kanya mag-ina. Gagawin niya ang lahat para hindi makabalik si Kara at ang anak nito sa buhay ni Jan. Sagabal ito. Pagkatapos ng klase ni Kara, pinasyal niya ang anak sa isang mall upang ipalaro ito. Gusto niyang itreat ang anak sa pagiging masunurin nito. Nagpapasalamat siya dahil sa murang edad ng anak, marunong na itong umintindi sa sitwasyon. Nalulungkot siya para sa anak, ngunit wala siyang magagawa. Hi Kara, hindi nga ako nagkamali, ikaw nga yan. Yes? Nagtatakang wika naman ni Kara sa taong tumawag sa kanyang pangalan. Pamilyar siya ng konting ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Hindi mo na ba ako naalala? Ako si Mark. Classmate tayo noong high school. Ikaw pala yan. Pasensya na ha, hindi kita agad namukhaan. Wika naman niya rito. Kaya pala medyo pamilyar sa kanya ang lalaki dahil classmate niya ito. Naging masugid niyang manliligaw noon si Mark. Ngunit maayos niya itong tinanggihan. Sa kadahilan ng pag-aaral muna ang inatupag niya noong high school siya. At pagka-graduate naman niya ng high school, wala na siya naging balita pa sa lalaki. It's fine, naiintindihan ko. Lalo kang gumaganda. Ikaw rin ha, kaya hindi kita namukhaan. Lalo ka kasing gumwapo. Sino naman yung batang kasama mo? Kinasal ka na pala. Baling na lalaki sa anak ni Kara. Abala ito sa pagkain. Yeah. She's Karina, my baby girl. Hi, say hi to Tito Mark. Hi po Tito Mark. Masunurin na wika naman ng bata. Saan pala ang asawa mo? Wala siya rito, nasa malayo. Kung ganun, maaari ba akong sumama sa inyo? Since nag-iisa lang naman ako. Kung okay lang sa'yo. Sure, no problem. But we will go inside the playground. Gusto maglaro ng anak ko eh. No problem. Pumunta ang tatlo sa palaruan upang makapaglaro ang anak ni Kara. Pagpasok nila, nagtatakbo ang kanyang anak sa may pool area. Puro bula lang ang nasa loob. Kahit hindi nabantayan ni Kara ang anak, okay lang. Dahil may assistant sa mga bata habang naglalaro. Kaya tumayo na lang sila sa gilid habang pinapanood ang kanyang anak. So kumusta na ang buhay mo? Tanong naman ni Kara sa lalaki. Well, okay lang naman. Normal pa rin. Ito, single pa rin. Pero sayang dahil kasal ka na pala ang babaeng gusto ko. Ani na lalaki na tila may pinapahiwatig ang tingin kay Kara. Alam ni Kara na siya ang pinatatamaan ng lalaki base sa titig nito. Come on Mark, it's been a long time. Sa gwapo mong yan,
I'm sure marami naghahabol sa'yo. Tumatawang wika naman ni Kara upang pagtakpan ang kakaibang atmosphere sa pagitan nila. Siguro kung nakilala lang niya ng sa tamang panahon si Mark, baka nga hindi ganito ang kahinatnan ng kanyang buhay. Tahimik at masaya. Pero masaya pa rin siya na nakilala niya si Mark at naging kaibigan nito. Yeah, but it's not easy to choose. Anong ginagawa mo dito sa probinsya? Pag-iiba naman ni Kara ng usapan. Nandito lang ako para magbakasyon. Napunta lang ako dito sa mall upang ibili ng laruan ng pamangkin ko. By next week, babalik din ako sa Manila. Nasaan pala ang daddy ng anak mo? Bakit hindi niyo siya kasama? Biglang natigilan naman si Kara sa tanong ng lalaki. Tama bang ikwento niya sa lalaki ang buhay nila? I'm sorry to asking again. Don't answer if you are not comfortable. Hinging paumanhin naman ng lalaki na mapansin ang naging reaksyon ng babae. No, it's fine. Kaibigan naman kita. Basta huwag mo lang ichichismis sa iba ha. Sa tingin niya, okay lang na magkwento kay Mark dahil magaan ang loob niya sa lalaki as a friend. Of course, I'm your friend. Just relax. I won't tell to anyone. At sinabi nga niya ang tungkol sa lahat. Nakita niya sa mukha ng lalaki ang pag-alala. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam naman ni Kara sa pakikinig ni Mark sa kanyang suliranin. Tila mag-ama ang dalawa habang pinagmamasdan ni Kara kung paano pagsilbihan ng lalaki ang anak nito. Nakakataba ng puso. Maswerte ang magiging pamilya ni Mark sa kanya dahil halatang maalaga ito. 7:00 na rin ng gabi kaya napagpasyahan na nilang umuwi na. Masyado silang nawili kaya naman hindi nila namalayan ang oras. Nagpresenta na rin na ihatid sila ni Mark, sila Kara upang hindi na sila mag-commute pa. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay nila Kara sa town. 10 minuto lang ang biyahe. Mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa naghihintay si Jan. Sa lubong ng ina ni Kara, saka kinuha ang anak nito sa kanyang bisig dahil nakatulog na ito. Napasulyap din ang kanyang ina sa lalaking kasama nila. Nay, si Mark po, kaibigan ko. Nagpresenta siyang ihatid kami rito. Sige na, harapin mo na si Jan, kanina pa yung dumating. Sige po, Nay. Maraming salamat sa paghatid, Mark ha. Good night, mag-iingat ka. No worries, good night too. Pagkaraan ng ilang sandali, binalingan naman ni Kara si Jan. Seryoso ang mukha habang nakatanaw sa papalayon sa sasakyan. Namiss ni Kara ang asawa at gusto niyang yakapin. Ngunit mariin ang kanyang pagpipigil dahil naiinis pa rin siya rito. Bakit ngayon lang dumating kung kailan medyo nawawala na sa isip ng anak nito ang presensya ng lalaki? Kung kailan hindi ka na hinahanap ni Karina, ngayon ka pa dumating? Sana hindi ka nalang pumunta dito, Jan. Yun lang ba ang isasalubong mo sa akin? Galing pa ako sa malayo, Kara. At huwag mong sabihin, pinagpalit mo na ako kaagad sa lalaking yon, kahit kasal pa tayo. Napakarumi ng utak mo, Jan. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko kanina? Kaibigan ko lang si Mark. Wala kaming ginagawang masama. Kung makikipag-away ka lang sa akin, mabuti pang umalis ka na. Wala akong pakialam kung nanggaling ka pa sa malayo. Hindi kita pinilit na pumunta dito. Wala kang karapatan na husgahan ako dyan. Dahil unang-una, hindi ko gawain yun. At pangalawa, sa papel lamang tayo kasal. Never kong naramdaman na maging masaya at buo ang pamilya natin. Kahit para na lang kay Karina. Dahil masyado kang abala sa pag-abot ng pangarap mo. Nakalimutan mo na kaming pamilya mo. Huwag mong ibalik sa akin ang sisi, Kara. Dahil unang-una pa lang, alam mo ang sitwasyon ko. At pinaliwanag ko sa iyo ang lahat. I'm supporting both of you. Financially. Kahit gaano man ako kabisi. Okay, fine. Salamat kung ganun. Pero hindi lahat ng bagay na bibili sa pera dyan. Hindi ang kasayahan ng anak mo. Siguro nga dyan. Tama lang na umalis kami sa buhay mo. Kung andito ka, para kay Karina, you're welcome. Hindi ko ipagkakait sa iyo si Karina. Dahil hindi ako ganoon kasama. Pero siguraduhin mo lang na mabibigyan mo siya ng sapat na oras. Dahil kung hindi, mas mabuting huwag ka nilang magpapakita sa kanya.
Ayokong habang buhay na lumalaki ang bata. Pinupuno ko ng kasinungalingan ang isip niya nang dahil sa'yo. Please forgive me. You and Karina. I'm sorry for everything. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko kanina. Naku-confuse lang ako. Dahil hindi ko kayang tanggapin na ipagpapalit mo na ako sa iba. Kaya ako nandito upang ayusin ang lahat sa pagitan nating dalawa. Mabuo muli ang pamilya natin. Alam kong madami na akong pagkukulang sa inyo mag-ina. Sumama na kayo sa akin pabalik na Maynila. Sige na babe. Ayaw kong malayo sa inyo. Pagmamakaawa naman ni Jan. Lumapit pa ito kay Kara at niyakap ito. I'm sorry Jan. Pero hindi na kami sasama sa iyo pa Maynila. Kung gusto mo talaga mabuo ang pamilya natin, stay here and live your work. But of course, hindi mo magagawa yun dahil mas mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Please, umalis ka na. Huwag mo na kaming guluhin pa dito ni Karina. Okay na kami. May trabaho na ako dito. Kaya ko nang suportahan si Karina. Bumitaw naman sa pagkakayakap si Kara mula sa mga bisig na lalaki at iniwan niya ito sa labas. Hindi niya hinayaan na makapagsalita pa ang lalaki dahil nasisiguro naman niyang iisa lamang ang linya nito. Gusto niyang umiyak ngunit hanggat maaari, mariin niyang pinipigilan ang mga luha niya. Ayaw niyang ipakita kay Jan na mahina siya. Mahal niya ang asawa. Sino ba naman ang may aayaw na mabuo ang kanilang pamilya? Ngunit kapag pinayagan niya ang lalaki, baka babalik na naman sila sa dati. Mamamalimos ulit ng atensyon sila mag-ina kay Jan. Anak, tapos na ba kayo mag-usap ni Jan? Opo, Nay. Pakisabi na lang sa kanya na umalis na. Dahil hindi kami sasama ni Karina pabalik na Maynila. Kung maayos naman ang intensyon ni Jan, bakit hindi mo pakinggan? Anak, naaawa ako sa apo ko. Dahil lalaking hindi kumpleto ang pamilya. Iniisip ko rin po yan, Nay. Pero lalo lamang masasaktan si Karina kapag sumama kami. Alam kong darating ang panahon na magiging okay rin kami ni Karina. Hindi ko siya pinagbabawalan na makita ang anak namin. Basta siguraduhin lang niya na may oras siya rito. Dahil pagod na ako magsinungaling sa anak namin. Sige anak, ikaw ang bahala kung sa tingin mo yun ang makakabuti. Ikaw pa rin ang masusunod. Pero lagi niyong pa rin iisipin ang kapakanan ng apo ko. Dahil siya ang pinakaapektado sa pagitan ninyong mag-asawa. Salamat po inay. Mauna na ako sa loob. Walang lingon likod ko na pumasok. Sa loob na aawa man siya sa lalaki. Ngunit mas tinapangan niya ang damdamin. Ayaw na niyang makaramdam muli ng sakit. Pasensya ka na iho. Talaga matigas ang ulo ng anak ko. Hindi makuha sa pakiusap. Bumalik ka na lang sa sunod. Kung wala ka namang matutuluyan, dito ka na lamang magpalipas ng umaga. Maraming salamat po inay. Babalik na lang po ako bukas. Sige anak, mag-iingat ka. Lihim na nakasilip naman si Kara sa maliit na siwang ng bintana upang panoorin ang pag-alis naman ni Jan. Naiiyak siya habang tinatanaw ang lalaki papalayo sa kanilang bahay. Mabuti na lang tulog na ang kanyang anak nang dumating ito. Nang wala na ang taksing sinasakyan ng lalaki, agad umalis sa may bintana si Kara. Tumabi sa kanyang anak. Hinalikan ang noon nito at niyakap sabay pikit ng kanyang mga mata. Tito Jan, nandito ka pa po. Namiss kita. Tuwang-tuwa na wika ng bata na magisnan si Jan sa sala. Sinalubong ng lalaki ang bata sa kaniyakap na mahigpit. Pinaghahalikan ang pisngi halatang miss na ni Jan ang anak. Dahil sa emosyonal ang mukha nito habang yakap. I really miss you too, princess. Yun ang nabungarang eksena naman ni Kara. She was thinking na hindi na babalik ang lalaki. Naiinis siya sa lalaki dahil paaasahin na naman ito ang anak. Sa halip na batiin ang lalaki, dumiretso siya sa kusina upang ihanda ang baon nila mag-ina dahil aalis na rin sila maya-maya lang. Wow! Thank you po, Tito. Sa pasalubong mo, ang ganda po. Tuwang-tuwa naman na wika ng anak. Binigyan naman ni Jan ng madaming dal ang anak. Dito na po kayo titira,
Tito Jan? Naulunigan naman ni Kara ang matinis na boses ng kanyang anak, kaya naging curious siya sa magiging sagot ng asawa. Lihim niyang pinapakinggan ang usapan ng mag-ama. Oo naman. Princess, dito natitira ang daddy, kaya magkakasama na tayo. Yehey! Hindi na magiging sad si Karina. Happy na po siya dahil may daddy na. Pwede ko po bang sabihin sa classmate ko na may daddy na po ako? Inosenteng saad naman ng anak. Anak, halika, aalis na tayo. Mahuhuli na tayo sa school. Wika naman ni Kara. Sinadya niya yun para hindi makasagot ang asawa. Ayaw niyang paasahin ng anak. Katulad na nasa isip niya, nahuhulaan na niya ang magiging sagot ng asawa. Pero mami, kausap ko pa po si Tito Daddy. Kumudlit ang lungkot sa mukha ng anak. Don't worry, princess. Andito lang ako. Hindi aalis si Daddy sa katunayan niyan. Ako na ang maghahatid sa inyo sa school. Yehey! Nawala ang lungkot sa mukha ng anak. Sige na anak, mauna ka na sa labas at susunod na kami. Sige po mami. Masiglang wika ng anak niya. Alam niyang ganun kasigla ang anak dahil sa presensya ng ama. Masyado niyang namiss ang lalaki at iyon ang kinatatakutan ni Kara. Ang masayang mga ngiti ng anak ay mapapalitan ng lungkot kung sakaling aalis muli ang asawa. Ano ba talaga ang plano mo? Please, Jan. Huwag mong paasahin si Karina kung may balak kang umalis. Ngayon pa lang, magpaalam ka na sa kanya na maayos. Dahil hindi ko hahayaan na lumalim ang pagnanais ng bata na dumito ka. Maawa ka kay Karina. Please, isipin mo naman ang magiging epekto nito sa kanya. I'm not planning of anything. I will stay here para bumawi sa inyong dalawa. Hanggang kailan dyan? Isang araw or isang linggo? Huwag ka nang sumama sa amin. Baka may makakita sa'yo. Masisira pa ang image mo nang dahil sa amin. Mami, Tito Daddy, let's go na po. Sabi mo po mami, mahuhuli na tayo sa school. Bumalik ang anak ni Kara sa loob. Oo na baby, aalis na tayo. Naiinis na tumalikod naman si Kara sa asawa. Sumakay sila sa sasakyan ni Jan. Walang kibuan sa loob ng sasakyan. Tanging anak lamang nila ang nagsasalita. Kausap ang daddy nito habang si Kara naman. Masyadong magulo ang utak niya ng umagang iyon. Kaya hindi niya pansin ang paminsan-minsang sulyap sa kanya ni Jan mula sa salamin ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali dumating na sila sa school. Hindi na bumaba si Jan sa sasakyan upang makaiwas sa mata ng mga tao. Hinatid naman ni Kara ang anak sa classroom nito. Pagkatapos dumiretso na siya sa classroom nito upang i-check kung maayos na ba ang lahat sa loob. Pagsapit ng hapon na sa harap ng school si Jan upang hintayin ang kanyang mag-ina. Talagang desidido siyang bumawi. Hindi lang yon, gusto niyang makumpleto sila muli sa iisang bubong. Kakatawag lang ng kanyang manager at kinukumusta siya dahil may nakalagay sa pahayagan na nakita daw siyang nasa airport pero hindi malinaw ang kanyang mukha dahil nakamas siya. Ganoon katindi ang mga paparazzi pero pasalamat siya na hindi nasundan ang kanyang location. May incoming project ngunit hindi pa niya nakakausap muli ang manager nito sa magiging desisyon niya. Inisinantabi muna niya ang lahat. As of now, pamilya muna niya ang nasa isip niya. Tanaw na niya ang kanyang mag-ina kaya agad niyang inunlock ang pintuan ng sasakyan. Pinasakay naman ni Kara ang anak sa front seat. Jan, pwedeng ikaw na lang muna ang maghatid kay Karina sa bahay. May pupuntahan lang ako saglit. Saan? Sasamahan ka namin. Hindi na. May bibilhin lang ako sa bookstore. Saka pagod na rin si Karina. At ikaw, remember, hindi ka pwedeng makita. Anak, mauna na kayo. May bibilhin lang si Mami. Okay po, Mami. Pagkatapos sinara naman ni Kara ang pintuan ng sasakyan. Ang totoo, makikipagkita siya kay Mark dahil niyaya siya nito mag-dinner at may sadya rin talaga siya dito sa bookstore. Pumara na siya ng taxi saka sinabi sa driver kung saan siya bababa. Pagdating ni Kara sa mall sa bookstore, pumunta muna siya doon. Mas maaga siya sa oras na pag-usapan nila ni Mark.
Mariing napadiing naman ang babae nang nabangga iyon ni Kara. Hindi niya napansin dahil abala siya sa pagtingin ng paligid. Medyo nakalimutan niya ang area ng bookstore. It's been a year noong huli siya makapasok sa mall sa lugar nila. I'm sorry miss, hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba? It's fine miss, sa susunod mag-iingat kayo. Pasensya na talaga, hindi kita napansin. Kasalanan ko dahil hindi akong tumitingin sa dinadaanan ko. Huwag ka mag-alala, ako nga pala si Salve. Nakangiting pakilala naman na babae. Ngunit nabigla naman si Kara na mapagsino ang nasa kanyang harapan. Para siya namamalik mata. Totoo po ba kayo? Kayo po ba si Miss Salve? Yung artista sa TV? Tumawa naman ito. Oo, pero sekreto lang natin ha. Baka habulin ako ng mga tao dito sa mall. Ang ganda niyo po sa personal. Pero biglang naalarma naman si Kara nang maalalang may ugnayan ang babae sa kanyang asawa. Bigla nakaramdam ng panliliit sa sarili si Kara dahil walang-wala siya sa kagandahan ng babae. Kaya hindi malabong magugustuhan ito ng asawa niya. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Hey, miss! Are you okay? Ha? Okay lang po ako. Ako po pala si Kara. Pasensya na ulit ha. Sige po, mauuna na ako sa inyo. Wait, Kara. Bakit po? May pagtatakang tanong naman ni Kara. Wala lang, parang gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Mukha ka mabait. Salamat po, kayo rin po Miss Salve. Pero pasensya na po kayo ha, nagmamadali ako. May bibilhin ako sa bookstore at may naghihintay po sa akin roon. Napatingin siya sa kanyang relo. Pasado 6:00 na, oras na ng usapan nilang dalawa ni Mark. Sure. Nice to meet you, Kara. Sana magkita tayo ulit. Tanging ngiti lang ang naging tugon ni Kara saka tumilikod sa babae. Pagkatapos bilhin ni Kara ang kailangan niya, pumunta na siya sa restaurant kung saan sila magkikita ni Mark. 20 minutes na siyang late kaya nahihiya siya kay Mark. Hindi niya nahanap agad ang bibilhin kaya naglibot pa siya. Isa pang nagpagtagal sa kanya ang pagbabanggaan nila ni Salve. What a small world. Akalain mong magkikita sila dito sa mall. Bigla siya napaisip hindi kaya magkasama ito at ang kanyang asawa. Posibleng tama ang kanyang iniisip. Natanaw niya si Mark sa loob ng restaurant dahil transparent glass ang wall. Animoy hinihintay siya nito dahil tumingin ito sa kanyang relo. Agad niyang nilapitan ang lalaki. Mark, I'm sorry kung ngayon lang ako. May binili pa kasi ako sa bookstore. Nahihiyang sabi niya sa lalaki. Huwag ka mag-alala, ang mahalaga nandito ka na. I can wait you anytime. May pakahulugan na wika naman na lalaki at pinaghila pa si Kara ng upuan. Salamat, ang dami mo namang order, 2 lang naman tayong kakain. Oh, finally dumating na ang kaibigan mo Kasin. Kara? Miss Salve? Panabay na wika ng dalawa. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng dalawa. What a small world. Mahinhi na tawa naman ni Salve. Natawa na rin naman si Kara. Teka lang guys, paano kayo nagkakilala? Singit naman ni Mark. Nagkakilala kami kanina. Nagkabanggaan kami. With a small talk, ayun, naging magkaibigan na kaming dalawa. Teka, paano kayo nagkakilala ni Kara? Dati ko siyang classmate noong high school kami. Really? That's amazing. What really small world for us. Kaya nga eh. Tipid naman na sagot ni Kara. Nagsimula na silang kumain at nagkwentuhan lang ng kung ano-ano. Hanggang sa napunta ang usapan kay Salve at sa asawa naman ni Kara. Kumusta naman kayo ni Jan? Ha Kasin? Sabi mo nagkakamabutihan na kayo. Wika naman ni Mark. Natigilan sa pagsubo naman ng pagkain si Kara. Uminom siya ng tubig sa kanyang baso upang lunukin ang tila bumabara sa kanyang lalamunan. Tila hindi siya handa sa magiging sagot ni Salve. But whether she like it or not, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Kahit sobrang masakit iyon para sa kanya. Well, maganda na napaganda ang relasyon namin ni Jan. Kaya ako nandito dahil sinabi ng kanyang mami na nandito daw si Jan. Nagtatampo nga ako sa kanya dahil hindi niya sinabing magbabakasyon pala siya dito. Di sana nasamahan ko siya. Para to enjoy with his company,
Maybe later, magkikita kami. Tuluyan na nawala ng gana si Kara. Kara, kumain ka pa. Alam ko namang gustong-gusto mong kumain. Nilagyan ng lalaki ang plato ni Kara upang pagtakpan ang kakaibang atmosphere sa pagitan nila. Excuse me guys, tumatawag lang ang manager ko. Nang mawala sa paningin ng dalawa si Salve, agad humingi ng pasensya si Mark kay Kara. I'm sorry for your feelings, Kara. Hindi ko alam na nagkakamabutihan na pala ang pinsan ko at si Jan. Wala kang kasalanan, Mark. Wala rin naman kasalanan ang pinsan mo. Dahil hindi naman niya alam kung sino ako sa buhay ni Jan. I have to go. Baka hinahanap na ako ng anak ko. Hindi ka kumain ng maayos. I lost my appetite, Mark. Pasensya na. Salamat sa pangunawa mo. Let's go. Ihahatid na kita. Baka mahirapan ka pang mag-commute. Pero paano naman ang pinsan mo? May sasakyan siya. Magme-message na lang ako na mauuna na lang tayo. Okay. Maraming salamat sa paghatid, Mark. My pleasure. Are you feeling better now? Yeah. Salamat ulit ha. Mag-iingat ka. Wika naman ni Kara bago lumabas ng sasakyan. Mabigat ang loob ni Kara na pumasok sa kanilang bahay habang gumugulo sa isipan niya ang pag-uusap nilang dalawa ni Salve kanina. Sana hindi na lang niya narinig iyon. Naging magulo tuloy ang kanyang isipan. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Nakatulog na si Karina sa kahihintay sa'yo. Walang kangiti-ngiting salubong na lalaki kay Kara na bumungad sa pintuan. May sakit lang siya sa puso, baka inatake na siya sa nervyos. Pasensya na, hindi ko na malaya ng oras. Saka andito ka naman kasama ang anak natin. Kaya hindi ko iisipin na may mangyayari kay Karina. May inis sa boses na wika naman ni Kara. Hindi niya napigilan dahil iba ang dating ng salita nito sa pandinig ni Kara. I mean, anong oras na? Hinahanap ka ng anak natin. Naging malumanay naman ang boses ng lalaki na mapansin ang kakaibang atmosphere sa pagitan nilang dalawa ni Kara. Ibang-iba na ang asawa niya. Marunong na ito mga tuwiran. Dati-rate, natatapos sila sa usapan na siya ang madaming salita. Ngayon tila siya na ang kailangan mag-adjust kahit na concern siya. Yeah, at nag-aalala siya. Kanina pa siya hindi mapakali habang naghihintay sa pagdating ng asawa. Pasado 7:00 na at nasa probinsya sila. Delikado ang babae kapag naabutan ng dilim sa labas, kahit sabihin pang safe ang lugar nila. Alam ko Jan, hindi mo kailangang sabihin sa akin. Dahil ako ang may malaking oras kay Karina noon. Kaya huwag mo ako ma-question sa bagay na yan. Okay, I'm sorry. Kung may nasabi akong masama sa'yo. Nag-aalala lang ako sa'yo. At hindi ka dapat nakikipagkita sa kung kanino lang. Hindi maganda sa paningin ng iba. Dahil kasal pa rin tayo, Kara. Kung ganun, maghiwalay na tayo. Para tapos na ang usapan. Yun naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Para maging malaya ka na. Hindi ba, Jan? Dahil sa simula pa lang ng pagsasama natin, hindi na naging maayos. May pagtitimpi at medyo pasigaw na wika naman ni Kara. Siguro napuno na rin siya, kaya hindi niya maiwasang sagutin ng pabalang si Jan. At nagpapasalamat siya na kaya niya itong sagutin kumpara noon sa Manila. Please, hinaan mo ang boses mo. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Nandito ako para ayusin ang pamilya natin. Oo, inaamin ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. At hindi ako mapapagod na gawin ang paghingi ng tawad sa inyo. Buti alam mo Jan, wala nang aayusin pa dahil matagal nang sira ang pamilyang ito Jan. Pagod na ako sa kakaintindi sa lahat. Siya nga pala, nagkita kami ni Salve kanina. What a small world. Huwag ka mag-alala, wala akong nabanggit sa kanya. Ang weird nga eh, nagkabanggaan lang kami. Instant, magkaibigan na kami. Nakwento niya rin na nagkakamabutihan na raw kayo. Congratulations. At masaya ako para sa inyo. Sarkastikong wika naman ni Kara. So, kaya ka ba nagkakaganyan? Dahil ang buong akala mo, may relasyon kami ni Salve? Wala kaming relasyon ni Salve. Kung iyan ang gusto mong malaman.
Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho. At kung madalas man kami magkasama, dahil din yun sa trabaho. Huwag mo nang i-deny pa dyan. Kitang-kita ko sa TV kung paano kayo maglambingan. At siya naman talaga ang gusto ng mami mo para sa'yo, hindi ba? Dahil mahirap lang ako at walang maipagmamalaki sa buhay. Binibigyan kita ng option ngayon dyan para hindi na maging komplikado pa ang buhay mo at yung trabaho mo. Dahil yan lang naman ang mahalaga sa'yo, hindi ba? Kung pumunta ka dito para sa annulment natin, huwag ka mag-alala. Pipirma ako ngayon din. Kung tungkol naman kay Karina, kung gusto mong magpakaama, hindi kita pagdadamutan. Magulo ang utak ni Kara kaya tanging paghihiwalay ang nasa isip nito. Baka nga maging tahimik ang buhay nilang mag-ina kung mawawala sa landas nila si Jan. Kaya lamang siya nasasaktan ng mga sandaling iyon dahil kay Jan. Meron ka pa bang sasabihin? Tapos na ako dyan, kaya makakaalis ka na. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Karina tungkol sa pag-alis mo. Hindi kita susundin. Pumunta ako dito para makipag-ayos at ayusin ang pamilya ko. Please naman, babe. Mahal ko kayong mag-ina ko at hindi ko kayong mawala kayo sa buhay ko. Please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Isa lang naman ang gusto ko dyan. Yes or no lang. Ang gusto kong malaman. Paghahamon niya sa lalaki. Isang napakalaking desisyon ang gustong hilingin ni Kara sa lalaki. Makasarili na kung matatawag pero kailangan niyang gawin iyon para sa anak at para sa kanyang sarili. Pagod na rin ang puso't isipan niya sa mga nakaraang taon. Okay. Ano yun, Kara? Kaya mo bang i-give up ang career mo para sa amin dalawa ni Karina at mag-stay dito forever kasama namin? Kinakabahan at natatakot na wika ni Kara sa magiging sagot ng asawa. Pero kahit anong mangyari, nakahanda na rin siya. Nakapagdesisyon na rin ako, Kara. Kayo ang pinili ko over sa career ko. Ayokong mawala kayo sa akin. Mahalaga kayo ni Karina sa buhay ko, Kara. Hindi makapaniwala si Kara sa naging sagot ng asawa. Ibig sabihin, sila ni Karina ang mahalaga sa buhay ni Jan. Hindi mapigilan ni Kara ang tumulo ang luha nito sa magkabilang pisngi. Lumapit si Jan kay Kara at niyakap ito na napakahigpit. Kung panaginip man ito, sana hindi na muna siyang magising. Baka binibiro mo lang ako dyan. Alam kong napakahalaga sa iyo ng trabaho mo. Kaya papaanong madali ka lang na i-give up ang mga pangarap mo. Simple lang, Kara. Kayo ang pinakamahalaga sa buhay ko. Wala akong pakialam sa karera ko. Kaya kong kumita ng pera sa ibang paraan. Kahit wala ang mga tinatamasa ko ngayon. Kung ano man ang mangyari, ikaw at si Karina ang pinaka-importante sa akin. At kayo ang kaligayahan ko. I'm sorry, love. Sa lahat ng mga pagkakataon na nasaktan kita. Paano ang mama mo? Siguradong lalo akong kamumuhian kapag nalaman niya ang naging desisyon mo. May sapat na akong ibon para maipatayo ang business na gusto ko. At tungkol naman kay mami, huwag ka mag-alala. Alam na niya ang tungkol dito. Tanggap man niya sa hindi ang pagsasama natin. Wala na siyang magagawa pa. At nandito ako para protektahan ka. Kayong dalawa ni Karina. I'm sorry, Jan. Kung naging makasarili ako this time. Iniisip ko lang yung tungkol sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa anak natin. Huwag ka mag-alala, love. Ganun din ang desisyon ko. Pareho tayo. Maraming salamat, Jan. Mahal ka rin namin ni Karina. Masayang wika ni Kara. At ginantihan na mahigpit na yakap si Jan. Ngayon ay panatag na siya. Dahil okay na silang dalawa ni Jan. At silang mag-ina ang pinili nito. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na naging okay ang pagsasama ni Kara at Jan. Hindi na ito bumalik sa Manila. Nalaman niya sa lalaki na 1 linggo lang pala ang ibinigay na pahinga dito. Ngunit nasundan pa ito ng ilang linggo. Tawag ng tawag ang manager ni Jan. Pero sa huli,
Pinaliwanag niya sa manager na nag-quit na ito sa showbiz. Nakabayad siya ng multa dahil sa hindi pa tapos ang kontrata nito. Ngunit walang kaso iyon kay Jan. Pagdating sa mama nito, galit na galit ito nang malaman ang naging desisyon ni Jan. Sandamakmak na tawag galing sa mama ni Jan. Sa cellphone naman ni Kara. Nakikiusap itong pabalikin nito si Jan sa Manila. Sinunod naman ni Kara ang utos ng ina ni Jan. Ngunit mariin na ang pag-ayaw ni Jan na bumalik sa pagiging artista. Sa ngayon ay masayang-masaya na ang pamilya namin. At tungkol naman kay Mark, nanligaw ito sa kanya noon, lalo na nung nalaman niya na nagkakalabuan na kami ni Jan. Pero tinanggihan ko pa rin sa pangalawang pagkakataon dahil kahit nagkakalabuan na kami noon ni Jan, hindi ko pa rin kayang makipagrelasyon sa iba. Nanatili naman kaming maging magkaibigan. Si Salvi naman, hindi makapaniwalang kasal na kami ni Jan. Sa una nasaktan siya dahil may gusto siya kay Jan at akala niya magiging sila. Pero hindi rin nagtagal at natanggap na rin ito ang katotohanan at magkaibigan din kami ni Salve. Sa ngayon wala na akong mahihiling pa. Akala ko wala ng pag-asang maging maayos muli ang pagsasama namin ni Jan dahil sa tuluyan na akong sumuko sa kanya. Pero salamat kay Jan sa kanyang determinasyon at pagmamahal sa amin ni Karina. At sana lang magiging okay na rin kami ng mama ni Jan para maging mas masaya.